Okay, magandang araw ho sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman po natin ngayon itong si Digong kakasuhan, and then si Congressman Alvarez dapat sipain na po sa Kamara. Bakit? Kung ano po yan, well, kung inyong matatandaan noong nakaraan na actually hindi lang naman yung January 2082 eh. 'Di ba? Marami ng mga pagkakataon talaga yung issue lang ng destabilization. Related rito naman po yan kay dating Pangulong Duterte na kung saan pagkatapos na pumutok, anong nangyari? Biglang natumba daw doon sa bahay nila at ang ending, nasa ospital. Alam nyo, yan naman parang technique na lang ng diskarte yan. Na kung yan talagang nagmatigas ang ating presidente, pinaambistagahang maigi yan at magkakaroon ng mga hulihan, posibleng yun ay paraan nila para itakas si dating Pangulong Duterte, Hamas style. Ang itinatakas, isinasakay po nila sa ambulansya. Di ba? Hindi nga naipakita sa ang parte ng bahay. Oh. Ngayon, kumbaga, nalagay lang po siya sa safe. Di ba? Ngayon, sa safe na posisyon. Now, noong January 28, kasabay po ng, o kasunod na oras lamang ng daraos ng kick-off rally ng Bagong Pilipinas, pinaliguan naman po ng murat insulto si PBBM dito ni dating Pangulong Duterte. Yun yung time na kung saan galit na galit siya. Kung alam niyo yung paggamit niya ng issue tungkol po sa tungkol dun sa People's Initiative na ayaw niya, isa hong malaking kasinungalingan yan. Paano akong maniniwala diyan? Mismo noong panahon niya, gusto niya mismo ang ating gobyerno ay palitan. Campaign promise niya rin ay magkaroon tayo ng o maging federal system po ang ating anyo ng pamahalaan. So ibig sabihin, babaguhin mo talaga ang ating saligang batas. Napakarami. Lahat po yan. Hanggang sa judiciary, babaguhin mo yan. At kailangan talaga ang extensive na pag-aaral dyan sa pag-amienda ng saligang batas. And then ngayon, yun yung time ng January 28, na pati tayong mga Pilipino pinagmumura niya. Di ba? Habang binabanatan niya si PBBM. Yung akusasyon, actually yung akusasyon ginawa niya ron, inakusahan niya na ito po ay bangag, drug addict, at hindi lang po ganun yun. Nung sinabi niyang ito ay nasa listahan niya, o nasa listahan mga pinakita sa kanya o ebidensya na pinakita sa kanya ng PIDEA nung siya'y mayor pa lamang, katumbas po nito ay ang insinuation na si PBBM po ay matagal ng drug lord or drug dealer. Kasi hindi po nililista sa PIDEA ang isang simpleng user. Kahit na big time pa, kahit kapakayaman mo pa. Hindi nililista yon. Kapag sinabi ang pangalan mo nandun sa listahan, ibig sabihin, ang taong ito ay big time. Talagang pinag-aralan nilang maigi. Di ba? So ngayon, ito pang isang salita niya ron, ang pagbabanta niya sa buhay ng presidente. Ano sabi niya? Magpasalamat ka at hindi na ako ang presidente ngayon. Bakit? Kasi kung siya ang presidente pa, di ba? Ano ba nangyari ron sa tokhang? Ang tokhang naman na nasa isip ni dating Pangulong Duterte, hindi po yung talagang tunay na mensahe nito na katok ng pagbabago. Katok sa ulo ang meron dun sa laman ng isipan niya para ho dyan sa konsepto pala ng tokhang. Di ba? Anong ibig niyang sabihin nung sinabi niya na magpasalamat ka at hindi na ako ang presidente? O bakit? Kasi nung panahon na siyang presidente, ano ba naging katumbas nung ganon? Patayan dito, patayan doon. Di ba? Tapos tatanggi na walang kinalaman. Kung wala kang kinalaman sa mga ganyan, hindi ka maglalakas ng loob, magbanggit dahil pwede kang madali rin. Di ba? Pwede kang masangkot. Ngayon, meron pong mga bali-balita na isinusulong na gusto po nila na si dating Pangulong Duterte po ay masampahan ng kaso. Eto. Okay, here we go. Eto po.
Labag sa 1987 Constitution ang ukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kaya babala din ang kamiking Governor Xavier Romualdo at ama nitong si Representative Jerdin Romualdo. Posibleng mapanagot sa batas bunsod ng sedisyon na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Panukala ng dating Presidenteng Duterte na ihiwalay na sa Pilipinas at gawing independent ang Mindanao. Giit nito dahil ito sa hindi pag-unlad ng Mindanao region sa matagal na panahon sa ilalim ng maraming Pangulo. Samantalang si Congressman Okay. Alam niyo, meron pang isang, hindi lang yan para sa akin yung pag-uudyok niya doon sa mga militar na magkudeta, lalo yung binabanggit niya na alam daw ng mga nasa Malacanang na mga militar, which is ang tinutukoy niya roon, the PSG, na nagdodroga si PBBM. Diba? Sinasabi niya yon. Sabi niya pa nga arrestuhin nyo na. Ay nako, yan maliwanag na pag-uudyok niya yan. Diyan sa mga kasundaluhan natin na magrebelde sa kasalukuyang gobyerno o sa presidente. Hindi lang ito yung parte ng sinasabi diyan na ihiwalay ang Mindanao. Bagamat yes, it's a big yes dahil yan po ay labag na labag po sa saligang batas. At maging kung siya man ang presidente, bakit hindi nga niya ginawang yan po ay ihiwalay? Di ba? Ba't hindi niya ginawa yan? Ang sabi nga nitong si Alvarez, wala naman daw pong gagong presidente na magre-rebelde sa kanyang sariling gobyerno. Tama. So maliwanag sa sinasabi nito ni Alvarez na ang ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay pag-uudyok ng pagre-rebelde. And therefore, this is inciting to sedition. Diba? Hindi po nangangahulugan na dahil inumyendahan na yan. Nung araw, kinakailangan meron kang actual participation. Ngayon, hindi ho. Magkaroon ka lamang ng indirect participation yan sa actual uprising na yung ikaw yung nagbubuyo, may pananagutan ka. Dapat lang naman po talaga na mayroong panagutan. Ngayon, ito naman yung sinasabi ni Alvarez. Alvarez na dating House Speaker ang unang nagtulak para sa paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Hindi nauna na dyan sila Miswari. Pero sa panahon ngayon, nauna naman kasi po talaga sa balita, way back, October pa? Di ba? Na 2023, nung sinabi ni Alvarez na, na dapat maghiwalay na ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Magsalita, akala mo minagawang maganda sa kanyang distrito. Di ba? Akala mo napakagaling na kongresista nung naging House Speaker. Diyos ko, halos hindi makatapos ng termino. Sa pahayag ni Governor Romualdo, anuman ang dahilan ni dating Pangulong Duterte sa kanyang mungkahi, mapanganib niya ito at para lang sa pansariling interes. Tama. Kaya naman niya sinasabi ngayon ni dating Pangulong Duterte, di ba? Ay dahil natatakot siya na maaresto ng ICC. Alam naman natin pag na-ICC ka, sa bagal ng usad ng kaso sa ICC, namamatay na lang sa kulungan. So, ayaw niya yun. At hindi rin naman niya masisisi kung walang mga pamilya ng biktima ang magsampa ng kaso dito laban sa kanya. Tinakot niya mga Pilipino Tinakot niya yung mga kaanak Paano indirectly na pananakot na puro laging marinig mo, patayin niyo pag nanlaban, gawin yung nanlaban. Hindi ba sinabi niya yan noon? Sino ngayon ang gaganahan doon? Tapos ngayon sasabihin nila, gumagana ang sistema ng hudikatura sa Pilipinas. Absolutely yes, gumagana naman po. Hindi nga lang sa kanila. Dahil natatakot ang mga Pilipino na kaanak ng mga nabiktima ng EJK noong panahon ng Tokbang at nung kanyang DDS. Nanawagan naman si Representative Ang sariling lang naman yan gagawin. Siyempre kapag hinahiwalay ang Mindanao, kunwari, for the sake of the argument, nahiwalay, ang Mindanao po, absolutely, wala itong obligasyon sa ICC. Bakit? Kasi never been part of the ICC. Diba? So hindi talaga siya madadali ng ICC roon. Hindi rito katulad sa Pilipinas na alam niya na talagang walang magagawa ang ating gobyerno kung hindi ang makipagtulungan. Dahil may mga consequences. Kasi naging bahagi tayo. At alam niya ng presidente natin ngayon, dahil isa siya sa pinag-aralan niya yan, bago niya po pirmahan, nagratipikahan nila noong 2011,
ang ICC. Alam niya yan na kapag tayo po ay kumalas, mananatili pa rin ang jurisdiction ng ICC at meron tayong ibig sabihin na responsibility makipag-cooperate sa anumang proceedings na sinimulan nila basta ito po ay pasok doon sa mula nung araw na tayo po ay naging miyembro hanggang sa mula nung araw na tayo po ay opisyal ng kalas na sa ICC. At yan po ay magiging forever until ang ICC mismo ang mabuwag. Doon po yan mawawala na ng visa. Yan ho ay bahagi ng kumbaga kontrata nung pinirmahan natin yan. Pinirmahan po yan ng dating presidente. Si Erap. Tapos it took 11 years bago po yan naratipikahan. Dahil nung panahon ni Gloria Arroyo, ayaw na ayaw niya yan. Romualdo sa kanyang mga kapwa-kongresista na imbestigahan at kung mapatutunayan ng ebidensya ay simula ng pagpapatalisik sa Kamara ni Representative Alvarez dahil sa isinusulong nitong Mindanao Secession. Anya, nababahala ang mga mambabatas at ordinaryong Mindanaoan sa posibleng implikasyon ng separatist movement sa pagkakaisa at katatagan ng bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Okay. So ito ako pabor ako na tanggalin po itong si Alvarez dyan ho sa Kamara de Representante. Bakit naman ako pabor na siya po ay matanggal? Unang-una, hindi po dapat nanggagaling sa kanya yung mga ganyang pananalita while he is a congressman. Sapagkat siya po ay duty-bound na protektahan ang hanggang kahuli-huling hibla ng ating teritoryo o kahit man lamang nga po, ito po ay ating tinatawag po na sovereign rights like doon sa West Philippine Sea. Di ba? So, dahil po sa ang laman ng kanyang ng puso, Mindanao Republic, and therefore, wala na po siyang moral ascendancy na manatili pa dyan. Di ba? Na manatili pa na bilang isang kongresista ng Republika o sa ilalim ng Republika ng ating bansa. Dapat ka nagre-resign na siya. Kung sabihin niya yan, after ng kanyang resignation or matanggal siya sa pwesto, okay lang yun. Karapatan niyang sabihin yan. Pero he must face the consequences. It's okay to say, alisin na natin ang hiwalay na tayo, makipag-break na tayo, ganon, di ba? Sa Republika ng Pilipinas. Pagkatapos nito, ang gawin natin, sa anumang paraan, mapayapa, di ba? Kailangan ma-obtain natin ang pagpayag ng mga mamamayan. Okay lang yan Wala akong problema ron. That is part of the freedom of expression. Pero oras ng simulan nila, hindi naman nangangailangan po ng dahas dito na gamitin nila Yun nga lang pong mismo na pagpapahiwalay o pag-aalis ng ating bahagi ng ating teritoryo. Teritoryo po pinag-uusapan, hindi po sovereign rights. Diba? Wala ho silang pinagkaiba ni dating Pangulong Duterte. Kay dating Pangulong Duterte, sovereign rights, yung sa West Philippine Sea. Ibigay sa China. Ibig sabihin, i-recognize natin ang claim na 10 line ng China. Yun po yung ibig sabihin doon. And when recognizing that is tantamount to you give up your 200 nautical miles exclusive economic zone. At kawawa yung mga nandoon sa Tag-Asa Island. Yung mga occupants doon. So we have to evacuate them. Kasi kasama yun sa mapupunta na po either pag-agawan nila dalawa ng Vietnam at ng China. Diba? Ganon po kahayop yung klase ng, ganon po katao. Dahil hindi ho gawain ng hayop ang ganon. Ganon po katao, masamang tao, ang ganong klaseng hangarin. Etong kay Alvarez naman, diba? Gusto nila sila yung maghari sa Mindanao. O baka biglang magtayo ito na hindi Republika ng Mindanao, kung hindi a Kingdom of Mindanao. Pero ang problema nila rito, meron mga leader ng Mindanao na gustong magsampa ng kaso laban sa kanila dahil po dyan sa kanilang trip. Diba? Anak ng baka. Tignan nyo Unang-una puntahan natin si dating Pangulong Duterte. Tignan nyo ugali Nung hindi po tumakbong presidente ang anak na galit. Di ba? Galit siya. At ang sinisisi
sina BBM, nagmanipulate ng desisyon ni VP Sara. Campaign period, siniraan ng siniraan, inakusahan, di ba, ng kung ano-ano. Yung addict, nandun na yun, matagal yan ang sinasabi yun. Wala namang nailalabas na pruweba. Sumunod, nung hindi na pagbigyan ng confidential funds na hinihingi ng anak niya, di ba? Pero hindi niya pinaliwanag kung tama ba, naaayon ba sa guidelines ang paggastos ng 125 million pesos na confidential fund ni VP Sara. Hindi niya binatikos yun. Hindi siya nagpaliwanag kung tama ba ginawa yun. Nagamitin doon sa libreng sakay, pagtatanim ng mga puno, diba? At iba pa mga proyekto ng OVP na ginagamitan daw nila ng confidential funds. Tapos, ano nangyari doon? Inaway yung mga kongresista, pati ang buong kongreso. Diba? Ngayon naman, nung meron ng nung talagang nangyayari na, alam niya naman kasi talagang hindi mapipigilan, 2018 pa lang, may mga analysis na talagang lumalabas, may mga artikulo na nagsasabi na Duterte has no way to stop ICC. Kasi nga, yung Article 127. And that is also why, whenever these people, the DDS lawyers, explain something about the ICC, ang inaatake po nila yung proceedings. Hindi nila inaatake yung sinabi ng Korte Suprema na may obligasyon. Never nilang binabanggit yan dahil hindi po nila yan mapasusubalian or else tanggal ang kanilang mga lisensya. Diba? O. Ngayon, ano naman po ang gustong kunin? Gobyerno. Diba? Hindi na pagbigyan sa 650 million na confidential funds. Gobyerno, destabilization. Nung sumablay at yung ICC investigation po, sinasabi nga pong informal, nagkaroon na raw ng investigation dito and it's already done, sabi ni Trillanes. Ang gusto naman nilang kunin ngayon, buong Mindanao naman. Di ba? May matindi yan. Oh. Buti ho sana kung nung kanilang mga kapanahunan, nilang dalawa ni Alvarez at ni PRRD, nailagay talaga nila ang Mindanao sa isang ideal, yung talagang pangarap ng mga Pilipino, lalo ng mga taga Mindanao. Hindi nila nailagay sa ganong status ang Mindanao eh. Di ba? 6 na taon po, marami siyang dapat na nagawa doon. Pinabayaan din niya ang Mindanao kung tutuusin noong huling 2 taon. Pinaubaya niya sa desisyon ng China na nung malaman ng China na wala, sunod-sunuran na to sa atin. Hindi na natin kailangan itong silawin sa mga proyekto. Sapat na yung pinautang siya ng para sa proyekto dyan sa Kaliwa Dam o dyan sa Rizal Province na ongoing ngayon. Tapos binigyan ng niregaluhan ng 2 libreng tulay na tumatawid sa Pasig River, yung Pantalyon Bridge at saka etong Intramuros Binondo Bridge. Yung 2 bridges na yan lang. At yung utang dun sa dam. Yung Mindanao Railway. Dapat sana, nang hindi sila inaasikaso, humanap na sila ng ibang pwedeng gumawa, di ba? Maraming gustong mag-bid. Maraming may gustong maraming gusto na magtayo. Mag-invest, pero bakit kailangan laging China na lang palagi hanggang natapos ang termino, di ba? Yung Marawi lang ginawa nilang tawag dito war zone. Kung tutuusin, hindi naman talaga dapat na mangyari na magkadurog-durog yan, di ba? Palusob mo yan ng isang bagsakan eh. Diyos ko, kayang-kaya yan. Ano ba naman yung mga mautin? Kahit nasabihin natin mga ISIS yung mga yon, hindi po yan kasing lakas ng sandatahang lakas ng ating bansa. Di ba? Ano nangyari? Warak-warak. Naitayo niya ba? Naibangon niya ba? Umalis na sa pwesto. Kaya pabor ako talaga na dapat ay masampahan siya ng kaso. Sapagkat ang ating presidente, masyado nilang binubuli.
Nung nakaraang pinagbigyan siya ng presidente, sinabi, for the 100th times na sinabi ko, walang jurisdiction dito sa atin at hindi ako makikipag-cooperate. Hindi siya nakontento. Di ba? Bagkus, nung makita niyang lumambot na naman ang presidente, inabuso naman niya, binungangaan at talagang pati ang sambayan ng Pilipino minura pa. Di ba? Sabi niya ron, mga putang inang mga Pilipino yan. O, paulit-ulit pa pinagmumura ang mga tangang Pilipinong nandoon, yung iba lang naman, palakpakan. Pinagmumura na sila ng puon. Ang sarap batuhin yan pagka ganun. Duruin mo, sambayan ng Pilipino, murahin, ha? Ng dating alipin natin, aba, naging presidente ka lang? Di ba? Akala ko ba ang Pilipino ang kanilang boss? Oh, bakit ano? Ang nangyayari sila yung umaasta na boss. Etong dating tagapagsilbi ng mga Pilipino, 'di ba? Si dating Pangulong Duterte. Ngayon nanggugulo sa ating bansa. Siya ang gumawa ng problema. Siya ang may kasalanan. Harapin niya mag-isa. Hindi kailangan na sambayan ng Pilipino, nasa likuran niya. So, sabi naman niya, ginawa niya yung mga yan para sa ating bayan. O di okay na yun. Total, binayaran naman natin siya. Di ba? Wala ho siyang lugi. Walang kalugi-lugi. Kung magkano yung tinakdang sahod niya, yun po ang natanggap niya. Walang bawas. Oh. So ano ang problema roon? Bakit kailangan sa kaguluhan ng buhay niya, damay ang sambayan ng Pilipino? Suluhin niya na lang. Di ba? Pambihira. Para sa akin talaga, I agree. And then ito si Alvarez, kick out nyo na yan. Itawid nyo na yan. At dahil po sa ganyan ang mindset niya, dapat po yan magkaroon niya ng perpetual disqualification na humawak ng anumang posisyon sa ating gobyerno. Dahil ang isipan po niya, ang mindset niya ay hindi po akma na sa saligang batas na kung saan ito po ay dapat niyang ipagtanggol at ipaglaban. 'Di ba? Okay. So, stop muna natin itong ating itong part na to. Yan ating mga comments.